kamukha ni Medjaldia itong si Alcantara. Oh, dito, oh. Sabi ni Attorney Claire, mga kababayan, tatak kriminal yung style ninyo. Di ba? No problem. Sabi, okay lang daw mali. Tatak kriminal yung estilo nila. Kasi mga kababayan, diyan nag-umpisa yung mga yung kidnap daw ho. Yung mga kinidnap ang dating Pangulo Duterte. Hindi ho namin alam kung nasaan ang dating Pangulo. Yun naman pala, dinala lang sa ospital. Chinek kung ano yung kalagayan. Chinek yung mga vital signs. Diba? Sabi ni Neng Gigi, may bagong interview kay Mr. Magalong. Sa salita niya, relevant yung statement ni Bryce. Baka siguro may ebidensya din si Magalong sa dati niyang pag-investigate at naniniwala siya kay Bryce. Sabi ko naman sa inyo, di ba yung mga kwento ni Bryce, yun yung mismong sinusundan nilang PATH. At doon din pumupunto, kaya lang, ang sinasabi nila, ano lang po kasi, nagpa-print lang po kasi ako dyan. Ganun lang yung dinadahilan nila. Ngayon mga kababayan, ito. Tinawag na tatak kriminal ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang payo ni Vice President Sara Duterte na kidnapin. Totoo? Kala ko usapang dating Pangulong Duterte to kasi lagi nila sinasabi, kinidnap. Si dating Pangulong Duterte, yung pala, sinabi niya to, kidnapin si ako Bicol Party List Representative Saldico. Kahit na po yan, mga kababayan, kahit na mapatunayan na si Saldico ay ay mapatunayan, hindi ko gagawin kidnapin yan Grabe na, arestuhin. Hulihin. Pero sa ngayon, sabi nga natin, mga boss chief amuser, investigasyon pa lang ang nalalaman. Pag-iimbita pa lang ang pwede nilang gawin. Pero yung kidnap talaga, pang-criminal naman ho talaga yun, mga bossing. Di ba? Pang-criminal naman ho talaga yun. Pag may sabina, merong mga patawag na, may mga warrant of arrest na, ayan, kailangan ng sapilitang pasukuin. Pero yung pag-kidnap po, bakit ganyan yung mga nila? Yung mga salitaan nila, Kidnapan, Tapos, sinaktan sila nung inaaresto si dating Pangulong Duterte. Makita mo doon sa video, pinukpok ni Hanilet yung isang pulis. O di ba? Tinawag na tatak kriminal ni Palace Press Officer Secretary Yusek Claire Castro ang payo ni Vice President Sara Duterte na kidnapin si ako Bicol. Kahit ako, nanggigigil kay Saldico kasi hindi umuwi. Ayaw magpaliwanag ng maayos. Hindi ko naman gagawin. At sabihin sa inyo, pag nakita nyo si Saldico dyan, kidnapin nyo. Hindi ho. Pang-kriminal nga ho naman talaga yun. Tulad daw ng pag-kidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Madam, kaya hindi ho napapayagan yung interim release ninyo. Kakaganyan nyo ho. Kaka-kidnap, yung yung jailbreak. I-jailbreak daw ho yung ICC para palayain si dating Pangulong Duterte. Kaya ho hindi mapayagan yung interim release ng tao At tingin ko ho, mga kababayan, sinasadya ng bise to. Mas lalo kong naiisip na gusto nila talaga na manatili ang dating Pangulo doon sa loob ng ICC para mas magamit nila sa susunod na eleksyon sa 2028. At kung susundan natin yung kanilang mga yabag, yung kanilang mga yapak, si Vice Presidente, punta dito, Japan, punta dito, Australia, punta dito, sa ganito, punta dito. May kaakibat na, alam nyo, si dating Pangulong Duterte, ganito, ganyan, kawawa doon sa loob. At kailangan iboto nyo ako kasi may power ang Pangulo na mapalaya. Di ba lagi nilang sinasabi, si Bongbong Marcos, sabihin mo, palayain na si dating Pangulong Duterte. Kinalaman ni Pangulong Bongbong Marcos dyan. Mismong si Duterte ang kumalas sa ICC. So ngayon, sasabihin,
Hindi ka pwede makialam dito, boss. No, kahit presidente ka. Bakit? Hindi na kayo hindi na kayo kasali sa ICC. Ganun lang sasabihin, di ba? Yung pagbisibisita ni Vice Presidente bukas sa Japan naman. Malamang ang sasabihin niyan, ako lang ang makakapagpawala. Ako lang ang makakapagpauwi kay dating Pangulong Duterte. Ganyan. Di ba? Ganyan. Ako lang ang makakapagpawala kay dating Pangulong Duterte. Oh. Kaya tingin ko, baka gustong-gusto nila na paabutin ng 2028 ho yan, mga bossing. Kasi, ano sabi ng ICC, paano namin sila, rerespetuhin? Kung ang mga sinasabi nila is i-jailbreak yung ICC, kinidnap ng ICC ang dating Pangulong Duterte. Kaya nga po yung pati yung pagpapahayag, yung pagbibigay ng mga balita ukol po dito sa kalagayan ng dating Pangulo Duterte, cut na din daw ho. Di po ba? Naharap ngayon si Representative Saldico sa alegasyon ng korupsyon kaugnay ng maanumalyang flood control projects pero nasa Amerika para umano sa medical treatment. May nagsabi naman kanina, this is September 19, may nagsabi kanina na nasa Pilipinas na daw si Saldico. Hindi natin alam, hindi sigurado. No? Ito yung sinabi ng Vice Presidente. Setyembre 18, 2025. Ang Office of the President involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anong involved na naman? Ay, Diyos ko. O yan, involved daw. Involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Duterte. First time kong nakakita ng kidnapping, mga bossing. Mga pulis, sabi ni Annalisa Oso, tagal ko nakapasok. Sorry naman, hindi ko alam kung bakit. Baka pupuno yung loob, kaya ganun. No? Shout out po sa inyo. So ngayon, first time kong nakakita ng kidnapan mga kababayan, nasang tambak yung pulis. No? Na napakaraming pulis. First time kong nakakita ng nangingidnap nang hinampas yung cellphone sa ulo nung nangingidnap. Di ba kidlat? Trillanes ang dahilan. Hindi si PBBM. Correct. Dahil si Trillanes ang sumama doon sa mga pamilya ng biktima para magsampa ng kaso sa ICC. Nakita niyo yung sinasabi nilang kidnap? First time kong nakakita ng kinikidnap ng abot 10 hanggang 12 oras. At kusang sumama yung kinikidnap. Ano ba naman yun? Paano naman nila mapapatunayan kinidnap yan? Biruin mo, santambak yung pulis tas may kidnapan na nangyayari daw. Hinampas yung pulis ng cellphone, ang laki ng bukol dito, tapos sasabihin nangingidnap. Kung ganun gawin mo sa mga kidnapper sa totoong buhay mga kababayan, malamang tigok ka na pumapalag ka, boom! Yari. Di ba? Tuloy. Bakit ngayon, hindi man lang nila magawa na kidnapin? Mga DDS, naaawa ako sa inyo. Alam nyo kung bakit? Hindi ko alam kung paano nyo ipagtatanggol pa ito. Hindi ko alam kung paano nyo pa ipapaliwanag itong sinasabi ng Vice Presidente. No? Yun nga lang Eto na lang mahirap maging DDS. Paano mo naman papatunayan na mas magaling? Eto. Yung kahirapan, isa sa kahirapan ng mga DDS, yung sabihin na mas magaling si Kiko Barsaga versus Vico Soto, mga bossing. Kasi si Kiko Barsaga, ano ho nila yan? Kumbaga, Duterte ho yan, DDS. Si Inday Sara nga, pasalamat yan. Tsaka si dating Pangulo Di ba? Pasalamat kay Kiko Barsaga Pero mo, DDS ka. Ipagtatanggol mo yung ganun-ganun. Yung sigaw-sigaw ni Kiko Barsaga doon. Yung parang timang, parang sira ang tuktok. Doon sa loob ng Congress. Lahat seryoso. Tapos sisisigaw ng ganun. Di ba? Isa sa mahirap yan. Pangalawang mahirap na kalagayan ng mga DDS, paano mo papatunayan na mas magaling si Vice Presidente Sara Duterte kay Bongbong Marcos?
Di ho ba? Ngayon, bakit ngayon? Hindi man lang nila magawa na kidnapin si Saldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas. Sabi ni Saldico, nagpapagamot daw siya, mga kababayan. Kaya lang, medyo hindi ako kumakagat doon sa sinasabi niya. Hindi ko alam kung kailan ho ako makakauwi eh. Hindi ako doon. Tingin ko dahilan lang ho yun para hindi makapagpaliwanag. Kailangan umuwi at ipaliwanag at harapin lahat-lahat po ng sinasabi patungkol sa kanya. 'Di ba? Sabi magagalit na naman ho yung mga DDS dito kay Atty. Claire. Iinit na naman ho ang ulo ng mga DDS dito ho kay Atty. Claire. Biruin mo, ayan Champi Tuti. Hay nako. Leila Orbes, parang kulang si Kiko Barsaga, sabi ni Ma'am Lilia Orbes. Si Meng, nandyan din, si Babalu. Biruin mo, sabihan ng tatak kriminal yan. Mali ang ganyang advice mula sa isang vice-presidente. Magagalit, manggagalaite, maiinis, mabubwisit. Kung ano pa pong word na pwedeng gawin o sabihin sa mga DDS, yun ang mangyayari sa kanila. No? Kasi lagi may pang-rest back si Atty. Claire eh. Lagi po silang soplak kay Atty. Claire, mga kababayan eh. Diba?